At ang dami pang mga lumabas nitong mga nakaraan. Lumabas pa yung TRO ng Supreme Court. At yan ang pag-uusapan natin ngayon, TR ng Supreme Court. Ang sabi kasi ng gobyerno natin, ito ay papakita ko sa inyo yung sinabi ng ating mga nasa gobyerno. ICC warrant valid daw sabi ng ating mga nasa gobyerno. Ito, pakinggan na natin para mabilis tayo at marami tayong mga videos na nakuha at pag-uusapan. Ayan. ICC warrant versus Bato, valid kahit hindi dumaan sa lokal na hukuman. Pakinggan natin yan. Ayon sa OSG, nakita po natin kung ano ang statement ng OSG na siyang kumakatawan sa ating gobyerno. Sabi po niya ay hindi po kailangan dumaan sa local court. So, since wala pong TRO, tayo po ay nagsasabi na ang warrant of arrest ay valid. Warrant of arrest daw ay valid. Sinasabi daw ng Malacanang na walang TRO. Yon, okay tayo doon. Pero hindi sinasabi noon na yung warrant of arrest ay valid. Walang TRO pero hindi sinasabi noon na ang warrant of arrest ay valid. Papakita ko sa inyo itong tawag dito, itong ICC. Yan yung press briefer ng Supreme Court. Sabi dito, yung prayer for a temporary restraining order ay dinideny nila. Yung TRO, yung interim relief, yun yung eksaktong TRO, yung paghuli kay Senator Bato de la Rosa. Pero kasi alam nyo, kaya nila dininay pa itong TRO. Unang-una sa lahat, hindi pa ma-justify ng grupo ni Senator Bato de la Rosa kung ano yung implications ng pagkakahuli sa kanya. Halimbawa, nahuli ka at sa pagkakahuli sa'yo, nahirapan ka, nalabag ang karapatang pantao dahil dito nga dahil nga sa pang-abuso. So dahil nga hindi siya nahuli, walang basihan yung Korte Suprema para ibigay yung relief sa iyo or yung TRO mo para ibigay kasi nga hindi ka naman nahuli kasi nakaalis ka naman, hindi naman na-serve sa iyo yung warrant. So yun yung nakikita natin dito na instance kung bakit. Pero sinabi dito sa ilalim na the SC only decided on the prayers for interim relief, yung TRO for yung pag-aresto sa kanya. Hindi nito sinasabi na valid na yung warrant ng ICC. Hindi rin dito sinasabi na hindi na kailangang dumaan sa local judicial authority or competent judicial authority. Walang sinabing ganun dito. Sabi nga, the main issues raised by the parties in their pleadings and motions are yet to be resolved in the main case. Kasi itong TRO nila Bato de la Rosa, lang yan kaduktong yan noong certiorari, yung tawag dito, yung motion, tawag dyan. Basta yung certiorari na i-final nila sa Supreme Court, yung pinaka main case, hindi pa kasi yun nadidesisyonan. Hindi pa rin nadidesisyonan yung certiorari para sa arrest ni Pangulong Duterte. Napakarami pa. Actually, at least mga 4 na kaso or 5 mga kaso yan na hindi pa na-address ng Supreme Court. Ngayon, etong TRO, dahil nga hindi pa natin na-address ito, hindi namin pwedeng ibigay itong TRO sa ngayon. Kasi nga, kapag na-address na namin ito at nakapagbigay na kami ng mga valid reason bakit pabor or hindi pabor sa inyo, yun na yung pinaka-main na resolution na ilalabas. Kasi kung makikita mo dito sa press briefer nila, wala silang reason kung bakit nila dinenay yung TRO. Walang reason. So ang sinasabi dito, hindi pa daw sila, dinidesisyonan lang nila yung temporary restraining order na request para hindi siya arestuhin. Pero hindi nito sinasabi na yung ICC hindi na dapat dumaan sa competent local judicial authority na pwede na siyang arestuhin anytime. Hindi kasi nga ang punto rito, you cannot arrest someone nang walang warrant of arrest from the courts here in the Philippines. Hindi pa naman kinikilala ng Supreme Court, hindi naman sinabi ng Supreme Court dito na yes, the warrant of arrest ng ICC against Bato de la Rosa or for Bato de la Rosa is valid and can be imposed without local judicial intervention. Wala namang ganun sinabi. Basta ang sinabi lang dito, yung TRO na request mo for interim relief, yung hindi ka pwedeng arestuhin. Hindi muna namin i-deny namin 'yon. Pero malaking debate pa whether itong ICC warrant na ito ay dapat i-honor
ng mga otoridad para arestuhin si Bato de la Rosa. Sinabi din naman ng presidente natin nung nakaraan na hindi siya aarestuhin. Sinabi ng DILG na hindi siya aarestuhin. Kaya nga nagtataka ako bakit si Claire Castro. Bakit si Claire Castro sabik na sabik at tarantang-taranta na maaaresto si Bato. So mali itong sinasabi ni dito ni Abnormal na Claire Castro na pwede na siyang arestuhin. Ano pa 'yon? Yung yung TROS yun sa pagpigil, pinipigilan lang na yung TROS pinipigilan lang na arestuhin siya. Oo, pero hindi ibig sabihin nun na yung ICC warrant valid na yun. Wala pa pong ganun. Or pwede bang mag-impose ang ICC sa atin? Wala pa pong ganun kasi nga pinag-uusapan pa yan. Yun yung pinaka-main na kaso . So the TRO, hindi mo na ibinigay ngayon, dininay muna yung TRO. Pero ongoing pa yung kaso, hindi pa tapos kasi parang sinasabi nila dito tapos na. Pwede na siyang arestuhin kahit wala ang lokal na hukuman. Hindi sinabi ng Supreme Court yun. Wala doon sa briefer ng Supreme Court na sinasabi nilang you may now arrest Bato de la Rosa even without the warrant of arrest from local courts. Wala pong ganun. From the panel side kung sa ilabas na PRO ng Supreme Court sa isinampa po ni Senator Bato. Sa ngayon, masasabi po natin na warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa. Yes, pwedeng valid yung warrant of arrest sa ICC. Pwedeng valid yon sa Interpol. Pero hindi siya automatic na pwede mong iserve sa isang tao, lalong-lalo na Pilipino. Kasi ang jurisdiction ng isang Pilipino ay sa local courts. Yun po ang jurisdiction sa isang Pilipino. Kaya ako naniniwala ako bagamat hindi tayo abogado at nakikinig naman tayo sa maraming mga argumento ng kaliwa, argumento ng kanan, mas naniniwala tayo doon sa argumento ng kanan kasi yung argumento ng kanan, yun yung argumento ng pagiging makabayan . Di ba? Hindi mo pwedeng isuko basta-basta yung yung isang kalahi mo nang hindi dumadaan sa proseso natin dito sa Pilipinas kasi ang batas ng isang Pilipino, ang sinusunod niyan yung batas ng Pilipinas. Hindi ko po pwedeng nahuli ako. Halimbawa, nagchonky ako, nagmamariwana ako dito sa Pilipinas. Nagmariwana ako sa Pilipinas, hinuli ako, tapos sasabihin ko, ano ka ba, nasa LA ako, nasa New York ako nung nakaraan, nagmamariwana naman ako doon, di naman ako hinuli. Kasi sa Amerika, pwede kang magmariwana kahit sa public place. Sa Pilipinas, bawal. So ito pang gobyerno ng Pilipinas, pwede kang huliin. Halimbawa, Amerikano ka, nagchonky ka dito sa Pilipinas, nagmarihuana ka. Sabi mo, hindi kasi sa amin sa Amerika Nagmamariwana naman ako doon, di naman ako pwedeng hulihin kasi Amerikano ako At saka nasa isang state ako na legal lang magmariwana. Bakit nyo ko hulihin dito sa Pilipinas? Kasi nga, kapag nasa Pilipinas ka, kapag ang krimen ginawa mo dito sa Pilipinas, itong Pilipinas ang sa'yo, yung batas sa Pilipinas ang masusunod. Hindi pwedeng yung batas ng ibang bansa. Ngayon sinasabi ninyo ang ICC, isang bansa ba yan? Hindi siya isang bansa, pero international na yan. Hindi branch ng Pilipinas, ng gobyerno ng Pilipinas ang ICC. At man lang ang branches of government natin, executive, judiciary at saka legislative. Wala namang nakalagay doon na ICC. Ganun po yun. Kung nahuli ka, kung ikaw Pilipino, nandudun ka sa Amerika, gumawa ka ng mali sa Amerika, baliktarin naman natin, gumawa ka ng mali sa Amerika, lilitisin ka ba sa Pilipinas? Hindi. Yung batas sa Amerika kung saan ka nagkasala, doon nila ibabase yung karapatan mo. Sa kaso ni Senator Bato de la Rosa, wala naman siyang arrest warrant galing sa local court. Wala namang kaso na naisampa sa kanya. Ngayon meron siyang kaso sa ibang bansa. Katulad ni Bautista, ni Andy Bautista. Si Andy Bautista nagkaroon ng pagkakasala dito sa Comelec, tumakbo siya sa ibang bansa. Anong ginagawa natin? Pupunta ba yung mga pulis natin para hulihin siya doon? Yung bang mga warrant of arrest niya, pwede ba nating iserve doon? Hindi. Hindi, dadaan ka sa proseso. Makikipag-coordinate ka sa bansa. Halimbawa, nakakulong na siya sa Canada. Makikipag-coordinate ka sa Canada. And then sasabihin mo sa Canada na may kaso yan siya dito, meron man tayong extradition treaty, didinggin ngayon doon sa Canada. Yung extradition ni Bautista, whether i-extradite ba siya dito or hindi. Ganun po yun.
Katulad na nga lang kay Zaldico. Halimbawa si Zaldico, di ba, nahuli nung nakaraan, di umano. O nahuli, na-stop o kung ano man, na-hold siya doon sa Czech Republic. O naiuwi ba natin dito? Hindi. Kahit na napakarami niyang mga kaso rito, kahit na, hindi. Bakit? Kasi nga, yung mga kaso niya dito, kaso niya yan dyan eh. Hindi nyo pwedeng i-impose yung kung ano man ang meron kayong utos dyan, kung naka-death row na yan, hindi nyo pwedeng i-utos yan dito kasi yung tao nandito, ano siya, dahil nandito siya, yung batas dito, ang ano niya, ang karapatan niyang gamitin o exhaust. Tama? O ganun din dyan sa ICC. So yung ICC, bagamat may pagkakasala na o may kaso na si Bato de la Rosa sa kanila at nag-issue sila na kailangan na nilang makuha si Bato para humarap sa kanilang korte, makikipag-coordinate, cooperate dapat ang ICC sa gobyerno ng Pilipinas. Hindi lang sa otoridad ha, sa korte. Kasi hindi naman pwedeng si ICC lalapit na lang sa pulis eh. Hindi naman pwedeng yung gobyerno natin lalapit sa pulis para makuha si Zaldico. Hindi. Dadaan yan sa mga proper channels at may mga proseso yan bawat bansa. So itong ICC warrant ni Bato, maaaring valid ito sa ICC pero hindi siya imposable dito sa Pilipinas kahit na dati tayong miyembro ng Rome Statute. Kasi nga, meron ngang mga batas na even the Rome Statute says na kailangan siguraduhin na dumaan sa tamang proseso at merong intervention or at least man lang na i-coordinate yan sa competent judicial authority. At hindi po competent judicial authority ang ang DOJ. Fiscal lang po sila, hindi po sila korte. So klaro po tayo doon yung TRO, yung interim relief hindi in-issue, hindi binigyan ng payag or hindi pinayagan ng Supreme Court. Pero the case itself, the certiorari, yung kaso mismo na i-file ng kampo ni Bato de la Rosa is yet to be resolved or tinatry pa pong resolbahin. At kung ma-resolba yon at sinabi doon sa main case na i-file nila sa Supreme Court na hindi pwede ang ICC mag-impose dito sa atin nang hindi dumadaan sa ating local courts, yung TRO na yan automatic na yan, approved na yan. Automatic po approved na yan. So hindi na siya denied kasi ang pinakabuod, sabi nga, yung nire-request niyo na interim relief, mabilis kasi yan ngayon kasi agad-agad na yan eh. Hindi ko ibibigay yan sa iyo kasi nga pinag-aaralan pa namin to. Kasi pag ito dinesisyonan namin pabor sa inyo, yang mo na yan, yang TRO mo na yan, X na yan. X na yan. Hindi na yan pwedeng gamitin or hindi kumbaga irrelevant na yan. Ito yung importante. At kasama dito sa dinidesisyonan namin ngayon, kasama yan yung nire-request nyo na yan. Ganun yung ibig sabihin noong pag-deny nung TRO. Hindi siya parang it's a go signal na pwede nang arestuhin si Bato. Hindi siya ganun. Kasi atat na atat kayo arestuhin si Bato. Ang presidente na natin mismo ang nagsabi na wala siyang order na arestuhin si Bato. Bakit gusto niyo bang arestuhin kasi? Hindi nyo ba kayang antayin? Hindi nyo ba kayang antayin yung nakapag-antay na kayo ng ilang taon Hindi nyo ba kayang antayin yung desisyon ng Supreme Court? Pwede nyo naman i-pressure yung Supreme Court Kasi kung sasabihin ng Supreme Court na kailangan ng huliin si Bato de la Rosa at dalhin na yan sa ICC agad-agad, wala namang magagawa si Bato Doon, by then, since batas na siya, at since meron ng resulta at desisyon ng korte, wala na talaga magagawa si Senator Bato submit himself. But until now, until then, meron pa silang reservations, meron pa silang agam-agam, hindi pwede. So mali itong sinasabi dito ni Abnormal, nitong loss yang nabuang na ito, na valid yung ICC warrant na i-serve na dito at i-disregard na yung mga batas natin. Mali po yan. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Bida. So can you consider him now as fugitive since tumakas sa Senate? Yan din po ang pananaw ng OSG na siya po ay kinukonsidera na fugitive. Ma'am Atlaska, yung statement lang. Fugitive ng ICC. Fugitive from ICC, but not fugitive from the law ng Pilipinas. Malaki po pagkakaiba nun. Because again, Bato de la Rosa is not a citizen of the ICC. ICC is not a country. So when you say, halimbawa, ako, Pilipino, may kaso ako dito, tinakbuhan ko, pumunta ako ng Japan. So fugitive from justice ako dito sa Pilipinas, but I'm not a fugitive from justice in Japan because wala akong nilabag na batas doon So ngayon, itong sinasabi mo na fugitive from justice,
linawin mo. O, fugitive na siya dahil may warrant na ang ano, ang ICC sa kanya. So fugitive na siya. Actually, hindi pa nga din pwedeng tawaging fugitive eh. Kasi ang masasabi mong fugitive, yung inaresto ka na, tapos tumakas ka, yan ang fugitive. Hindi ka pa na-aresto eh. Kapag hindi ka pa na-aresto, hindi ka pa fugitive niyan. Oo, hinahanap ka ng korte, gusto ka nilang humarap sa kanila pero hindi ka pa humaharap. Hindi siya fugitive. Ang fugitive tumakas. Nahuli, tumakas, yan 'yun. Yan ang fugitive. O kaya fugitive from the law, oo, 'di ba? Masasabi mo na fugitive from the law kapag nagdesisyon na ang korte. Let's say for example, nagdesisyon na ako katulad kay Franz Castro na child abuser siya. O tapos sinabi na makukulong siya ng ganito, kailangan makulong siya ng ganito, and then hindi siya nagpapakita, hindi siya nagpapahuli. Ayun, fugitive na 'yun. Kapag mayroon ng may desisyon na. Pero kung ganito na naghi-hearing pa lang, hindi pa fugitive of law yan. Oo, he just doesn't want to present himself and hindi lang siya nakikipag-cooperate because alam niya na delikado delikado, may masama kayong balak sa kanya. Na-splice daw yung video na pinresent. Ang nai-present po sa briefing kahapon, yan po ay galing mismo rin So yan, ito yung issue dyan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang